Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-28 sa buwan ng Pebrero taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, 70 sako ng ammonium nitrate at 3 container ng sodium cyanide na sabat ng Maritime Police sa karagatan ng bayan ng Bansud. Free registration ng City Civil Registrar dinagsa. At Walk for a Cause itatampok sa pagbubukas ng Fire Prevention Month ngayong Marso. At sa detalye ng ating mga balita, matapos ang ikalawang bugso ng pamamahagi ng mga kagamitan ng Text-to-Teach program nitong nakaraang araw, umarangkada naman ang 3 araw na pagsasanay ng mga guro mula sa mga paaralan sa syudad na nabenepisyohan ng nasabing mga kagamitan ika-28 ng Pebrero. Layunin ng pagsasanay na matutunan ng mga guro ang mga kapamaraanan ng pagtuturo sa mga bata gamit ang mobile phone at LED television. 360 educational materials ang maaaring i-download sa mga mobile phones mula sa nasabing programa na mas mapapabilis sa pagtuturo ng mga guro sa kanilang mga estudyante. Pangunahing makikinabang sa nasabing teknolohiya ang mga kabataang nasa grade 5 at grade 6 at ang proyektong ito ay magkatuwang na programa ng Department of Education at Ayala Foundation kung saan 5 paaralan dito sa lungsod ang nabenepisyohan nito. Sa ibang balita, tinaguriang eco-friendly warriors ang kapulisan ng rehiyon ng Mimaropa kung saan sa kasalukuyan sa pamumuno ni PRO Mimaropa Regional Director Police Chief Superintendent Melito Mabilin, patuloy nitong isinasakatuparan ng advokasya sa pangangalaga ng kalikasan at kaugnay nito hapon ng 27 ng Pebrero nang magsagawa ng coastal clean-up ang mga kapulisan sa pangunguna ni Deputy Regional Director for Administration Police Senior Superintendent Ronald Estelies kasama ang iba't ibang organisasyon. Ayon sa opisyal, bahagi ang naturang gawain sa core values ng kapulisan at umasaan niya siya sa pakikipagtulungan ng mga mamamayan sa ganitong gawain upang mapanatili ang kaayusan ng kalikasan. Well, isa sa core values ng Philippine National Police yung maka-Diyos, maka-tao, makabayan at makakalikasan. Ang ginagawa namin ngayon ay tumutulong kami sa paglinis itong coastal area dito sa Lazareto, Barangay Lazareto, Calapan City para in a small way makatulong kami sa pagpapalinis ng coastal area dito. About 100 PNP officers and men of Mimaropa, we call ourselves the eco-friendly road warriors. So, eco-friendly. So, ibig sabihin sa nature, pinangangalagaan namin ang nature in our small contributors. Maliban sa nasabing programa, hindi rin aniya magpapabaya ang PRO Mimaropa sa tungkulin nila sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa rehiyon. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Dinagsa ng mga Calapeños ang free registration ng City Civil Registrar a 28 ng buwang kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng selebrasyon ng Civil Registration Month
at isinakatuparan ng nasabing tanggapan sa pakikipag-ugnayan sa pamahalang lungsod at sa National Statistics Office or sa Philippine Statistics Authority. Ayon kay Civil Registration Officer 3 Evelyn Gregory, upang maiwasan ang pagkakagulo ng mga tao, gumamit sila ng numbering system para mas maging maayos ang daloy ng proseso ng magpaparehistro ng bawat magtutungo dito. Ang nadagdag doon sa nakalagay dito ng sistema ay dinagdagan natin ng numbering para hindi sila pumunta sa mga empleyado. Kumisa kasi po, nagdadirik na agad sa empleyado dahil po nung pumunta ng information frontliner, pupunta sila sa kaya may kinagugol. So, ginawa rin natin yung sistema, nagdagdagan natin sila ng number para bago sila pumunta sa frontliner ay may number sila. So, dati-dati, may direct sila sa frontliner. So, para lang malimitahan ang pagpasok. Aniya pa, malaking benepisyo ito para sa mga mamamayan dahil pansamantalang inalis ang 10 days posting requirement para sa free registration day, ngunit binigyang diiniya na ito ay para lamang sa nasabing araw. Free registration ay may 10 days posting para may dahil sa celebration namin ng buwan ng February or ay bigyan natin sila na nadadalay bigyan na ang mga registration. Para free posting ang sila ng pambayan plus yung 10 days posting bigyan natin para lang sa araw na ito. Marami naman ang nagtsaga sa pagpila upang ma-avail ang programang libreng pagpaparehistro ng City Civil Registrar at kasunod naman ng naturang aktibidad ang Kasalang Bayan na magaganap sa ika-17 ng Marso kung saan wala ng bayad ang application fee, sa halip ay marriage license na lamang ang babayaran ng mga magpapakasal. Sa ibang balita, itinalaga ang buwan ng Marso bilang Fire Prevention Month at kaugnay nito, handa na ang City BFP sa pag-usad ng kanilang mga aktibidad na magsisimula sa Walk for a Cause umaga ng 1 ng Marso. Ang tema natin sa taong ito, isulong ang kaunlaran, sunog ay iwasan, kaalaman at pag-iingat ang kailangan. So, awareness para sa ating public. So yung ating gagawin na Unity for a Cause bukas ay para maging aware ang publiko na kailangan natin talaga ng iba yung pag-iingat at pag-iwas sa sunog. May tema ang Fire Prevention Month ngayong taon na isulong ang kaunlaran, sunog ay iwasan, kaalaman at pag-iingat ang kailangan. At isang magandang balita para sa City BFP ang nakatakdang pagdating ng isang bagong Rosenbauer TLF 4000 fire truck dahil isa sila sa mga recipients ng ipinapamahaging 26 na bagong fire trucks sa National Kick-Off Ceremony ng Fire Prevention Month sa darating na ika-3 ng Marso. Ayon kay City BFP Public Information Officer FO2 Lizelle Reyes, noong nakaraang taon ay 4 na insidente ng sunog ang naitala nila, habang sa pagpasok naman ng 2014 ay may isa na agad residential fire na naganap nitong ika-13 ng Pebrero, at malaking tulong aniya ang pagpaparating ng bagong fire truck sa kanilang pagresponde. Last year, nagkaroon tayo ng 4 na fire incidents, and then sa ngayon, syempre target namin ay 0, pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon ulit ng residential fire. So ngayon naman ay lagi kaming handa, lalo na tag-init na naman, and then magkakaroon na kami ng parating na fire truck. Siguro ay by March 4 ay naandito na yung aming fire truck. May turnover sa aming national headquarters sa Monday, March 3. So, makakatulong yun, malaking tulong yun para sa aming pag-apula ng sunog. At syempre, number 1 sa aming trabaho is fire prevention.